Hello po mga kababayan, kamusta kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Annalisa Reality Vlog. So ngayon po, ibang reaksyon, kakaibang reaksyon naman po ang aking ibibigay sa inyo. Ito yung siguro napanood nyo yung isang teacher na nag-viral, na nag-live siya, na pinagagalitan yung kanyang mga estudyante, pero meron siyang mga salitang ginamit na para sa isang teacher, kailangan i-hold on ang iyong emosyon. So, pakinggan po natin. Ito po yung kanya mga sinabi. Nakakalimutan nyo Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Hindi nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako lang nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? Grato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay. So, yun nga mga kabayan. Yung sa side ni teacher, para sa akin oo, naintindihan ko yung niya, yung ginawa niya, na nagalit siya, although meron siyang mga foul words na ginamit doon. At saka isa pa, bakit niya inilive yung kanyang, kaya ang purpose niya, bakit niya inilive talaga yung kanyang pagsermon doon sa mga estudyante. So, na kasi ito kumalat na. So, ngayon hindi natin alam kung ano yung naging aksyon ng kanilang pamunuan doon sa lugar nila. So, ito lang, dito sa part ng teacher. Oo, kasi nandoon na yung kasi ako naranasan ko din yan na mayroon akong hinawakang mga kabataan, grade 4 to 4th year high school. May talaga, may mga pasaway talaga, pero lang, kailangan kasi pagka ganyan kontrolado mo yung sarili. At saka hindi mo na kailangan pang i-live, na pwede mo naman kausapin yung bata pagkatapos ng klase. Kasi sa ganun, mapapahiya kasi yung bata, mawawalan siya ng self-confidence pagka ganyan. Oo, mali yung sabihin na natin makulit yung bata, may ginawang hindi maganda, kaya sumabog na si teacher. Kasi ang hirap talaga, ang hirap maging guro, mga kababayan. Biruin nyo sa gabi, magpupuyat yan sa lesson plan niya para may maituro, kinabukasan. Tapos siguro yung mga estudyante niya, habang nagle-lecture siya, baka hindi nakikinig. Ayun, sabi nga niya, nagtatatawa lang. Kaya lang, merong sinabi si teacher dito na mga salita na, yung hindi matalino, hindi nga daw matatalino yung mga bata, tapos walang mararating sa buhay. And then, meron pa siyang sinabi, ang kakapal ng mukha nyo. Then, di marunong rumispeto. Tsaka baka hindi, kung mag-board exam daw, parang hinaman pa niya yung kabataan na pag kayo mag-board exam, baka hindi pa kayo pumasa. Parang, nandoon na yung mixed emotions ni teacher talaga. Na, oo, doon sa kabataan, yung sa salitang respeto. Kasi ang respeto naman talaga, ang training, nag-uumpisa sa pamilya, sa bahay. Nag-uumpisa talaga yan. Kaya nga sabi nga,
dapat na ibalik yung GMRC. Kasi nung kapanahunan pa, yung mga 80s, ganon, hindi naman ganon yung mga kabataan. Ngayon lang talaga na pumasok na yung computer age kung tawagin, na sobra na yung mga kabataan. Parang wala na silang ginagalang, lalong-lalo na nung lumabas yung batas na yung kay Kiko Pangilinan, yung rights ng kabataan na basta alam nyo na yun, research nyo na lang. So ito nga, sa nangyari dito kay teacher, para mix yung mga naging sa kanya, mga reaksyon. Meron nakaintindi, meron namang hindi nakakaintindi na kung bakit ginawa niya yun. Yun lang ako, doon lang sa dapat hindi niya talaga ini-live, kinausap na lang yung bata, kung sino man yung may ginawang hindi maganda, na hindi niya nagustuhan, pagkatapos ng klase, pinaiwan niya, kinausap one-on-one, or pwede naman niyang ipatawag yung parents, yung ganun. Pero, hindi yung ipangalandakan ba sa, na na-live pa niya, na pinagalitan niya. Buong klase nga kasi yun eh. Kasi kung sino man yung tinutumbok niya ang bata doon, hindi naman siguro buong klase niya ang naging pasaway that time. Nasobrahan talaga si teacher sa totoo lang. Hindi na rin niya nakontrol. Hindi ko rin siya masisisi. Dahil hindi na rin niya siguro talaga nakontrol ang kanyang galit. Kaya sumabog na siya ng ganun. Kaya lang, yung may sinabi pa siya mga ugaling squatter. Pasintabi po teacher, doon sa ginawa ninyo, sana naisip niyo din kung ano yung naging action ninyo, kung sino yung naging ugaling squatter that time. Diba? Kasi professional din kayo eh. Dapat alam ninyong i-handle. Kumbaga, pinag-isipan nyo muna or nangibabaw pa rin yung pagiging professional ninyo. Yun lang yung sa akin. Kasi sa mga kabataan, magkakaroon ng impact sa kanila yan. Hanggang sa pagtanda nila, hindi nila makakalimutan yung nangyari na yan. Kung sino man yung bata na talagang concern na nagpasabog sa ulo ni ma'am, madadala din niya yun. Matinding counseling yan para sa akin. So ano na lang kaya ang sasabihin ng mga parents? Tapos may nabanggit pa siya doon about sa tax ba yun? Ano ba yun? Basta may mga ganun siyang nasabi doon na hindi niya naintindihan, hindi niya nakalimutan yata ni teacher na yung nagpapasweldo sa kanila ay mga taxpayers from the parents din. Diba? Nasobrahan lang talaga sa teacher, hindi niya nakontrol ang kanyang sarili that time. Hindi natin alam kung ano na, kasi nakalat na to eh. Pati na sa mga malalaking mga channel ba, yung sa mga TV station, mayroon na rin eh. So, naging trending na ito talaga si teacher ngayon. So, hindi natin alam kung nagtuturo pa ba siya, kung anong ginawa ng pamunuan ng school, ng principal nila. At sayang, sana hindi naman siya natanggalan. Kasi may mga nagsasabi, galit now, tapos tanggal lisensya bukas. Posible kayang matanggalan ng license si teacher. Kasi nga, syempre, teacher, pasado siya sa board exam. May teacher's board passer siya eh. Diba? So, yun ang nagmalaki si teacher sa ganong, para sa akin sa ganong sitwasyon, sa ganong pagkakataon, talagang nagmalaki si teacher. Oo, may narating na siya. Kaya nga yung mga estudyante nandiyan nag-aaral eh. Oo, mayroong mga kasalanan ng kabataan, naging pasaway, pinagtawanan siya, yun ang sabi niya. Pero ano pa rin talaga, siya yung, kumbaga siya yung mataas, siya yung dapat nagdala sa sitwasyon na yung control. Kasi pinag-aralan din naman yun yung yung mga teaching strategy ba, kung paano mo i-handle yung mga behavior ng kabataan na makukulit, yung mga tahimik, diba? So, naawa ako dito sa part ni teacher kasi kung hindi ito mariresolba, posible mawalan siya ng trabaho. Posible talaga na matanggalan siya ng lisensya. Pero sana maging maayos yung kabataan na yung kung sino man yung may pagkakamali that time, kung ano man ang ginawa ng estudyante, ay mapag-usapan nila na hindi humantong na matanggalan si teacher ng lisensya kasi mahirap ang pinagdaanan yan. Mahirap maging simula sa pag-aaral niya hanggang sa teacher's board. Napakahirap yan, Diyos ko, hindi. Tapos mawawala lang sa kanya ng ganun-ganun lang. Mahirap yun. Kaya lang kailangan talaga yung sa mga teachers na
ang tawag dito yung self-control sa galit. May control talaga. Mahirap eh. Kasi ako lumaki din ako sa sa environment ng mga teachers kasi nga yung nanay ko teacher din. Alam ko nagagalit yung nanay ko eh. Naririnig ko kasi yung bahay namin harap lang ng school. Lakas ng boses ni nanay, yung mga ganun. Pero syempre yung mga kabataan kasi makukulit. Alam naman natin yung time natin. Ako kasi 1973 ako ipinanganak. Syempre yung time namin meron kaming teacher din noon na matapang na mag-ingay ka lang. Sikreto ang tawag sa amin eh. Sisikretuhin ka na. Pag sinabing sikreto, may pisil-pisil na yon sa tagiliran mo. Pag alam niyang, pag hindi ka behave, parang siniswitch yung button mo. Kinukurot ka sa tagiliran. May mga ganun eh. Tapos minsan, meron pa yung pinalilipad yung eraser. Babatuhin ka pag nagle-lecture si teacher noon. Ay, totoo po, sinasabi ko. Hindi ko alam sa inyo kung naranasan niyo yan. Pag nag-lecture si teacher na may maingay sa likuran, ay, biglang nagkakaroon ng pakpak yung eraser o hindi kaya yung chalk. May teacher pa kami din noon na once na late ka, grade 2 kami, once na late ka, nag-uumpisa na siya magturo. Pagpasok mo sa pinto, syempre, magsasalita ka, sorry for being late, yung mga ganun-ganun. Stop muna magtuturo ni teacher, papupuntahin ka sa harapan, what if babae? Takbo-takbo ka dun sa harapan, nakataas yung palda mo. Oo, ginawa yan. Meron kaming noon, grade 2 kami. Swerte yung mga lalaki. Kasi nga, wala naman itataas sa kanila, mga naka-shirts yun. Pero sa babae, kaya kami noon, takot kaming magpa-late. Yun din yun eh, kumbaga strategy din yun na, yun ang policy ni teacher, para hindi mangyari sa'yo, sumunod ka sa kanya. So ito ngayon, nangyari sa teacher na to, na nag-live siya, nang galit niya. Ano kaya ang kanyang rason? Bakit niya ginawa yun? Para ipangalandakan niya na ganun ang kanyang pagdidisiplina sa kanyang mga estudyante. Siguro, kasi may nagsabi nga doon sa na bata, may ma'am, naka-live ka. So alam ni teacher na talagang inilive niya yun. Kaya lang, hindi niya akalain na ang magiging resulta nito ay negatibo sa kanya. Kasi marami nang yun nga, may mga napapanood na rin kung nagsasabi, dapat nga, kinausap na lang, kumbaga, hindi niya ni-live, hindi siya nag-live, hindi siya nag-video-video pa, para hindi na siya humantong sa ganun. So, sigurado, mayroon pa tong kasunod kung ano yung resulta, kasi baka mamaya ipatawag sa DepEd si teacher. Kasi may mga foul talaga na words siyang ginamit. Yung na-discriminate yung mga bata doon sa punto na, ginaw niya walang mararating sa buhay. Siyempre yung mga bata mag-aisip na yun ano na ba nangyayari sa amin, yung mga ganon. Imposibleng walang marating sa buhay. Parang ginaw niya ang kabataan sa sobrang galit niya. Pwede naman niya pagalitan pero wag lang yung mga words na sobrang negatibo na ba. Diba? Tapos sabihin pa niya yung galing squatter. So, mayroon pa siyang sinabing matindi wala kayong lugar sa mundo. Wala teacher, dapat hindi niyo na sinabi yun. Isang lulugar yung mga bata. Ano yun? Ikaw lang ang may lugar sa mundo? Oo, yung mga kabataan, hindi sila perpekto. Makukulit talaga sila. Pero dapat hindi talaga ginawa yung ganun na may mga masalita siyang mga binanggit na hindi kaaya-aya sa pandinig ng karamihan. Lalong-lalo na pag sa mga magulang. Oo, syempre yung mga magulang kahit gaano pa kapasaway yung mga anak, masasaktan din yun. Pero doon sa mga kabataan, ito lang ang advice ko sa inyo. Matuto talaga kayong rumispeto. Lalo sa mga teachers. Kasi sila yung nagmumold sa inyo eh. Sila yung nagtuturo sa inyo para sa gagaganda ng buhay ninyo, sa future ninyo. So, huwag kayong maging bastos sa kanila. Kasi hindi naman magagalit yung teacher ng ganon kung wala kayong ginawang hindi maganda. Kasi kung kaya nangyari yun, talaga meron kayong ipinakita sa kanya na hindi niya nagustuhan, na talagang lumabas yung ni teacher. Kumbaga yung beast mode niya na ganun. Diba? So, respeto lang din sa mga kabataan. Matuto kayong gumalang at ipagpasalamat ninyo na mayroon kayong teacher na nagtuturo sa inyo kasi sa mga bahay ninyo, yung mga magulang ninyo, busy yan. Hindi kayo matuturuan at kailangan nyo talagang mag-aral. Hindi nyo ma-skip yan eh. Para magkaroon kayo ng magandang buhay, mag-aaral talaga kayo. Kaya respeto sa mga guro. Yun ang isang mahalaga para hindi na dumating pa sa sitwasyong ganyan
na magdakdadak si teacher para pagalitan kayo. Buong klase, damay. Kung baga isa lang ang may kasalanan, isa, dalawa, tatlo ang may kasalanan sa inyo. O damay-damay na lahat. Damay-damay na. Di, kawawa naman yung mga walang kasalanan doon. Doon na stop yung, imbis na may matututunan kayo, wala na. Yung galit na ni teacher, ang dami tuloy na narinig kayong hindi maganda sa kanya. So, masasabi ko, deserve nyo rin yun sa mga kabataan na naging pasaway. Kaya lang, kawawa rin si teacher kasi nga, ang impact din sa kanya. Professional siya eh. Kawawa talaga siya. Sana hindi siya madisciplinary action, sana hindi siya matanggalan ng lisensya. So, ipag-pray natin ang kaliwanagan ng lahat kung ano yung mangyayari sa mga susunod na kabanata sa ginawang ni teacher na to, yung pag-live niya na nagalit siya sa mga estudyante niya. Tinitingnan ko pa din, baka may kasunod pa eh. Yung baka mamaya sayang kung wala na si teacher sa school. Sana hindi talaga umabot sa ganun. Mga kabataan, please, huwag kayong pasaway sa guro. Pasalamat kayo sa kanila dahil sila yung kasama ninyo araw-araw. Higit pa sa mga magulang ninyo kasi biruin nyo 5 araw kayo nasa school. Ang iba maghapon ng klase, ang iba half day naman. Kaya lang, ang ibig kong sabihin dito, sila ang nagtuturo sa inyo, sila ang magdadala sa inyo para sa magandang kinabukasan. Kami mga parents, nakasuporta lang kami para kung ano yung salbaw sa financial, yung ganun. Kaya lang talaga, para sa akin din, mga magulang, tayong mga magulang, din yung mga anak natin, turuan din natin ng magandang asal para paglabas nila, ganun pa rin ang ugali nila. Diba? Huwag natin i-ignore yung ugali ng kabataan na alam naman natin may mali. So, ituwid pa rin. At huwag natin silang konsintihin na alam natin meron silang ginawang mali, ikakampihan pa rin. Hindi ako kumakampi sa pang anak ko pag alam kong meron silang maling gawa. So, pinaliliwanag ko sa kanila. May time din, minsan lang ako pamalo ako ng anak ko. Minsan lang yun, pero ipinaliliwanag ko sa kanya kung ano yung kanyang ginawa, ano yung mali. Pero, bihirang pagkakataon lang yun. Isa lang yata, isang beses lang ako nakapalo ng anak ko. Yung bunso ko kasi, napakakulit, sobra. Pag gusto niya talaga. Pero nung nangyari yun na talaga nakatikim siya sa akin ng palo na hindi niya makakalimutan, tumino na siya. Naintindihan na niya ngayon. So yun, mga kabataan, kasi minsan mahirapan talaga tayo. Hindi natin makontrol ang ating sarili pag nandyan na yung galit na tayo. Pero syempre sa huli, nagsisisi rin tayo. Wala ganun talaga. Tao lang tayo eh. Nagiinit yung ulo. Pero sa huli talaga, andyan. Sana maayos yung problemang yun. Ang pag-usapan nila. First warning pa lang sana ni teacher yun at hindi siya mawalan ng trabaho kasi sayang. Diba? So yun lang ang akin ng mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta sa akin. Sana ilalagay ko yung clip dito ha. Mapapanood nyo yun. Panoorin nyo. So mabigyan na rin mo kayo ng inyong sariling komento dito sa ginawa ni teacher. So yun yung para sa akin. Mali na nag-live talaga siya. Ni-live niya yung ginawa niya. Yan lang yun. Kasi ako dati may estudyante din akong pasaway eh. Yun, pinaiwan ko siya. Minsan, pag hindi talaga makontrol, pinatatayo ko dun sa likod. So, sa likuran, para hindi siya nakikita ng mga kaklase niya. At minsan, pag maingay, binibigyan ko siya ng task. Binibigyan ko ng papel, o lista mo yung maingay dito. Wala nga naman mag-ingay pa siya, siya yung maglilista. Ganun lang yung strategy ba, yung technique. So, yan. Hanggang dito na muna ng mga kababayan. Maraming salamat. Shoutout po sa Ka-Business Official, Ka-Business Family, kay Papa Dins TV, sa aking mga kasamahang mga reactor. Shoutout po kay Kabayan Anime, Kabayan Alminda Mix Vlog, Katangay PLC, kay Ma'am Flash Channel, kay Ka-Business Taong Gala, at saka kay Kalingap Turak. Shoutout po sa inyo. At gayon na rin po sa aking pinsan, Walls Tradition, at saka sa pamilya Muday, ingat po kayo palagi. At Ate Marilyn, magandang buhay po. Salamat sa inyo. Salamat sa support. Ingat po kayo palagi and to God be the glory.